Mahina po ang ating connection. So, now let's welcome Sir Richard po para makasama natin at mag-discuss sa ating topic ngayong gabi. Haribol, Sir Richard. Magandang gabi po. Airball. Haribol. Basta ang audio ko po, ma'am. Very loud and clear po. Walang problema po. Maganda. Haribol. Airball, everyone. Maam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Siddha Swarupananda Paramam Satyanami Raja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shiva Sareka Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama. Airball. So yung topic ay karma. Ano yung karma and paano ma-stop yung good or bad karma. And siguro kung bago kayo, hindi pa kayo nag-practice ng meditation or pwede nyo pa rin itanong or pwede nyong matanong kung bakit kailangan siyang stop. No? Even yung good karma. Usually yung bad karma talaga gusto natin i-stop yun. Right? Pero good, kailangan bang i-stop yung good karma? Parang parati itong topic na ito tungkol sa karma, parati itong nananalo sa poll. Siguro pangalawang beses ko na itong nag-share on o nag-discuss tungkol sa karma. Pangalawa na ito. Nag-discuss na rin ako nito tungkol sa karma before. And patingin ko rin na-discuss na rin ito ng ibang mga teachers dito sa Saturday Community Call. So parati siyang nananalo sa pinagpipilian, yung karma. So yung karma, yung natutunan namin sa aming teacher ay it means action. Action siya. Pag sinabing karma, it means action or activity. Now, our actions can be usually, ang alam lang karamihan sa atin, ang alam lang natin action ay good action and bad action. Good action and bad action. So in every action na ginagawa natin, meron siyang reaction. Sa bawat action na ginagawa natin, merong reaction yun, meron yung resulta na kailangan nating i-accept o akuin kahit ayaw naman natin. Bago tayo pumunta into details, tanungin ko kayo, okay, siguro para may audience participation. Para sa inyo, ano yung sa na-observe ninyo sa mga tao ngayon, sa society ngayon, karamihan ng mga tao, ano sa kanila ang good action? So, yun ang gusto kong itanong. Based sa mga observation ninyo sa society ngayon, sa tao ngayon, mga tao ngayon sa palibot natin, sa social media, ano ang good action? Ano ang mga para sa inyo good action? Meron ba?
pwedeng magtaas ng kamay o pwedeng salita, pwede rin i-comment. Ano ang mga good action? Ano kaya ang mga good action na sa tingin nyo na-observe ninyo sa palibot? Sa barangay ninyo o sa bahay ninyo or sa bansa natin? Yan. Yan, sabi ni Luz Biminda, service sa public po ng mga politician. So good action yon. Yes, I agree. Okay? Public service, pagsisilbi ng mga politician sa community, sa public. Good action yan. Di ba? Ano pa? Ano pa kaya? Thank you, Charity. Liz. Eyeball. Pwedeng Charity. sumagot. Haribol, ma'am. Charity. Thank you. Okay. Charity, nagbibigay. Yan. Good action yan. Ano pa po kaya? Raise a hand. Dominic. Ano sa'yo, Dominic? Yes sir, good evening. Yung mga tao po nagtutulungan ng yung nangyari po sa ating bansa sa Cebu na may lindol. Yung ibang bansa po nag-create ng effort para magtulong po sa atin. So isa din po yun sa mga Yes. Oo, good action yon. Good action yon. Nagtulong sila na nagbigay sila ng pwedeng pagkain, temporary shelter, di ba? Damit, malamang mga damit. Ano pang, sabi ni Grace, any act that is positive. Ano yun? Nawala kagad. Ano yun, Ma'am Mabel? Pabasa po. Any act that is positive and approved by God, like gratitude, love, generosity, kindness. Yan. So yes, I agree. Good action din yun. Meron pa po ba? Bago tayo pumunta sa bad actions naman, mga bad actions. Meron pa po bang kayong gustong idagdag na mga good action? Vegetarianism, sabi ni Ma'am Lakshmi. Plant-based diet. Good activity. No harming of animals. Yes, good activity. Good action. Yan. Sige, so how about bad action naman? Ano sa tingin ni based na observe ninyo sa palibot natin? Ano ang mga bad actions? Bad activity? Kabaliktaran siguro nung mga sinabi natin na good, no? Or meron kayong specific na na gustong share? Corruption, sir. Ayun, corruption. Yan. Opo. Ikaw ba yun, Ma'am Lakshmi, ang sumagot? Or Parang Si Ma'am Badjan. si Ma'am? Sino po Buong yun? family nag-listen in. Ma'am Badjan po, sir. Si Ma'am. Horrible, Ma'am. Please accept my humble obeisances. Horrible. Everyone. Corruption, yun. Ano pa po? Mga pumapatay, murderers. Sabi ni Dominic, lindol at bagyo. Siguro yung mga bad activities lang, natin. Yung lindol at bagyo, na siya, pwede siyang results, reaction na ng mga bad actions, mga bad activities. Diba? So, sa dati, hindi pa ako nag-practice ng meditation. Pag sinabing
karma para sa akin is ano lang siya, masamang mangyayari. Okay, may masamang mangyayari sa iyo. O dahil masama lang yung mangyayari sa iyo, mga karma ka dahil may masama kang ginawa. So dahil diyan sa masama mong ginawa, may masamang mangyayari sa iyo. Yan yung alam ko, yan yung limited understanding ko ng karma pag pinag-usapan yung karma. Ngayon, nagpa-practice na tayo ng meditation and sa pakikinig din sa mga lectures ng aming teacher. Okay. So sabi ko nga kanina, pag sinabing karma, it's an action. So whether good or bad actions, karma siya. And in every action, there is a reaction, there is a result. So sinabi rin yan ni Lord Jesus Christ. Sabi niya, what you reap is what you sow. So kung ano yung tinanim mo, yun yung aanihin mo. So kung nagtanim ka ng mabuti, aani ka ng mabuti. Nagtanim ka ng mabuting seeds, aani ka ng maganda yung magiging ani mo. Kung masama yung tinanim mong mga seeds, yung resulta nun, na kukunin mo, na i-rip mo, na i-harvest mo, aanihin mo, masama. Okay? Hindi maganda. Hindi maganda. So, syempre, parang kung ganun po, sir, yung bad karma na lang, sir, yung stop natin. Di ba? Yung bad karma na lang yung stop. Wag na yung good. Yung bad karma na lang, yung bad actions yung stop. Para walang bad results. Para walang bad reactions. Okay. So actually, hindi naman talaga natin kailangan i-stop yung good actions, yung good karma, hindi naman talaga natin kailangan i-stop siya. Yung pagtulong, di ba? Yung public service, yung not harming animals, di ba? Hindi natin kailangan siyang i-stop. Anything that is good to others, we don't need to stop that. Ang kailangan lang natin gawin ay baguhin natin yung ating consciousness, yung ating reason kung bakit natin ginagawa yung actions, yung karma, yung actions, bakit natin siya ginagawa. Sa tingin ninyo, bakit kaya ginagawa? Ano yung mga reasons behind bakit ginagawa ng politician na mag-public service,
Bakit ginagawa ng isang tao na maging vegetarian? Bakit ginagawa ng mga bansa na tumulong, for example, sa Cebu, di ba? Bakit sila gumagawa ng mga magagandang bagay? Ano kaya ang mga reasons behind yung na-observe natin, yung mga based sa observation natin? Siyempre, siguro tayo nag-chant na tayo or nagpo-practice na tayo ng meditation or nagkaklase na tayo. So, siguro kung sasagutin natin yon may ibang sagot, no? Pero based sa, let's say, yung mga na-observe natin sa palibot natin, ano kaya yung mga reasons nila, bakit nila ginagawa ito? Ano yan? To gain good karma. O, yun, sabi ni Ma'am Luz Bibinda. Ginagawa nila yon para may, yun na yung tagot. Yun na yung sagot ni Ma'am, generally speaking. Para yung resulta nun sa kanila, yung to gain good karma for themselves. Kaya gusto nilang tumulong. What does this mean? Kung isi-simplify natin yun na to gain good karma, di ba? What does this mean? Pwedeng good health, di ba? Maging maayos yung health ko, right? Pwedeng fame, para makilala ako, di ba? Kaya ako gumawa ng good action. Good karma kasi yun eh. Yung good reaction kasi good result yun, di ba? Good health. You become famous. Sikat ka. Magkakaroon ka ng maraming followers. Di ba? Ano ba? Maraming magdo-donate sa'yo. Okay? Wealth, kakaroon ka ng yaman. Di ba? Health, good health, wealth, fame, di ba? Ano pa? Glory, power, pwede rin. Okay? So kapag ganyan po ang ating consciousness, kapag ang reason po natin kung bakit tayo gumagawa ng mga actions na ito, especially good actions, kapag ginagawa natin yan. At ang reason natin is for ourselves or just the extension of our, no, when I say self here, when I say for ourselves, I'm not really referring to the self as the soul, no? So, ang tinutukoy ko nito is yung para lang sa ating katawan, para lang sa ating mind. Because it's material, body and mind, it's material. And wealth and health and fame and glory and power, these are material gains. And our body needs this gain, so-called gain. Our mind needs this so-called gain. Even righteousness, di ba? Yung kaya mo ginagawa itong mabuti na ito para mapakita mo sa tao that you are right, that you are pure, that you are a good person, di ba? So that's what our body needs, our mind needs. So with that kind of consciousness and with that kind of reason, then talagang merong reaksyon na sa ayaw natin at sa hindi, aanihin talaga natin siya.
whether good or bad actions, if we are expecting a result to everything that we're doing, the result for us, of course, ang parati nating ine-expect na result is positive eh. Di ba? Good results, good reactions. Yun talaga yung ine-expect natin. If our consciousness is always having this expectation, good expectation for ourselves because we done something good, therefore we will expect, and sooner or later we are going to reap, we are going to aanihin talaga natin yon, yung good reactions na yon. Really, pwede ka talagang magkaroon ng yung good health, di ba? Fame, makikilala ka, you'll be rich in a way. People will think of you good, yes. But because you are expecting a result of what you have done, of the actions you have done, it's not just the good results that you need to harvest. Yun na yung malungkot dito. Kasi whether you like it or not, kapag nag-expect ka ng good results dahil sa mga good karma or good actions na ginawa mo, automatic rin po yun na pati yung mga bad results sa mga bad actions na ginawa natin in the past, whether we like it or not, ay aanihin din natin yon. Aanihin din natin yon. Lahat ng mga magagandang sitwasyon na nangyayari po sa atin ngayon, nangyayari sa atin ngayon mismo, lahat ng mga positive things na nangyayari sa atin ngayon, that is the result of everything that we have done good in the past. So we are the sole reason why we are experiencing all of these good things right now. Tayo yung dahilan kung bakit napakaganda ng sitwasyon natin ngayon. That's because of the good things we have done in the past. It's because of you. Okay. At the same time, lahat din ng mga negative situations na nangyayari sa atin ngayon, di ba? Natanggal sa trabaho, anong mga negative situations? Bawas ang sweldo, nanakawan, nasunugan, lindol, naka-experience ng lindol, na-aksidente, nagkasakit. These are negative situations na na-experience natin ngayon. Sino ang may dahilan nun? Tayo rin. Because of the bad things we have done
in the past. That is the law of karma po. So we need to stop good and bad karma because we need to stop the expecting results to whatever, especially to the good things that we're doing. We need to stop whether we like it or not, the bad reactions that we have done, the bad reactions that is due to the bad things you have done in the past, kahit sa ayaw mo, we will harvest that. Diba? They say that many can escape the law of men, sabi, di ba? Marami nakakatakas sa batas ng tao, di ba? Kasi ang daming corrupt, di ba? Considering corruption, ang daming corrupt sa Pilipinas, but they are not in jail. Di ba? So, sa law of men, nakatakas sila. Nakatakas sila. It may appear na, uy, hindi sila nakulong, hindi sila naparusahan, di ba? It may appear like that, but the law of karma is very strict. Nakatakas ka man sa batas ng tao, but the law of karma, we cannot. Because you have done something bad, for example, corruption, sooner or later, one way or another, you are going to harvest that bad action or karma you have done in the future. Actually, nangyayari na nga ngayon. Sa tingin mo, nakakatulog pa ba itong mga corrupt officials? Nakakatulog pa ba sila? Sila yung mga pinangalanan doon sa mga hearings, di ba? Sa tingin mo? Sa camera, medyo parang okay sila, di ba? Pero sa tingin mo, di ba? Ibig sabihin, hindi na sila nakakatulog, stress sila, anxiety sila, araw-araw may tinatanong, may mga reporters nagtatanong, di ba? Mga co-politician mo nagtatanong, kumusta yung ninakaw mo, di ba? So, di ba nakaka-experience sila ng hindi ka nice-nice na pakiramdam? That is already bad reactions. That is already, hinaharvest na nila yung bad reactions. Hinaharvest na nila yung mga bad actions na ginawa nila. So, as I've said, we don't need to stop the good actions that we're doing. We just need to have a change of consciousness. Na instead of doing all of these good things for our so-called selves, or for our body and mind, or the extension of our body and mind, or the extension of our body, our family, our relatives, imbis na para sa kanila o para sa iyo lang itong mga ginagawa mong kabutihan, imbis na your good health, imbis na your fame, imbis na wealth, imbis na magkaroon ka ng power, di ba? Makilala ka. Imbis na yun yung reason, or malaman ng mga tao that mabuti ka, di ba? So, imbis na ganun yung rason mo sa paggawa mo ng mga magagandang actions, okay, kailangan yung reason mo na is you're doing all of these good things in the service of God. You're doing all of these things because you want to please the Supreme Person.
because you want to be pleasing to the Supreme Person. Bakit gusto mo maging pleasing sa Supreme Person? Because gusto mong i-cultivate muli yung loving relationship natin sa Kanya. Why? Because that is the source of the greatest pleasure of the soul. Tayong mga soul. Okay. Itong fame, itong glory, itong image mo sa public, good image sa public, itong righteousness, itong yaman, power, being famous, all of these things are material things. Pwedeng temporarily mabigyan ng kasiyahan yung katawan at isip natin, but since we are not the body and the mind, di ba? Tinuro sa atin sa class 1, hindi tayo yung katawan at hindi tayo yung isip, tayo yung soul. Tayo yung spirit soul. Anak tayo ng Diyos. We are all children of God. And as a soul, as an eternal spark of God, okay, ang source of happiness natin is love for God. Loving service to God. So, gusto natin i-cultivate yung loving relationship natin sa Kanya. Gusto natin maganda yung relasyon natin sa Kanya. Kasi, yung love for God, yun talaga yung mabibigay sa atin ng happiness. Okay? Yun talaga yung magbibigay sa atin ng satisfaction, yung love for God. And yung na-experience mo yung reciprocation ng love for God, ng love ni God sa atin, na-experience mo yung unconditional love ni God sa atin, pag na-experience mo rin yun talaga yung source of satisfaction and happiness ng soul natin lahat. So gusto natin i-cultivate yung relationship na yun. Kasi yun yung magbibigay sa atin ng kasiyahan yung satisfaction. So syempre gagawa ka, di ba? Pag gumawa ka ng mga magaganda, mapi-please si God. So ipagpatuloy natin yung ating mga ginagawa. Yung pag-take care, di ba? Simpleng alaga sa ating anak, simpleng pag-alaga sa ating magulang, simpleng pag-alaga sa ating asawa. Di ba? That is a good action. Nag-try tayo ng best magtrabaho para maalagaan ng ating mga mahal sa buhay. Anak, kapatid, o asawa, o magulang. So we do that. Pero kailangan natin siyang gawin to please God, not to please them. Okay. Hindi mo ginagawa yung para ma-please mo sila, para ikaw ay ma-please. Masasaktan ka pag ganon. Because we cannot please everyone. Di ba? Tinutulungan, di ba? Inaalagaan mo yung magulang mo, inaalagaan mo yung asawa mo, inaalagaan mo yung anak mo. Good actions yun, di ba? Bakit mo yung ginagawa? Para matuwa sila sa iyo. Kasi pag natuwa sila sa iyo, matutuwa ka. O pag ganun yung reason mo, hindi yun satisfying because you cannot please them, you cannot please everyone. May sasabihin at sasabihin na negative sa iyo yung magulang mo. Di ba? Binigyan mo siya ng bahay. Tapos, hindi pa rin siya satisfied. Nasaan yung pagkain? Walang pagkain. No? Di ba? Kung ang reason mo para bigyan siya ng bahay, kasi that's a good action, di ba? Bibigyan mo ng bahay yung magulang mo. That's a good action towards your parents, di ba? Pero ang reason mo is para matuwa sila sa ginawa mo, kasi pag naging matuwa sila, ikaw ay matutuwa din. Pagbigay mo ng bahay, di ba, imbis na na-appreciate ka, ang nangyari ay, bakit bahay lang? Walang pagkain. Di ba? So, masasaktan ka. You will get hurt.
Hindi mo sila na-please eh. Hindi sila satisfied. So ikaw, hindi rin na-please. Nalungkot ka. But if we have a change of consciousness na yung pagtulong ko sa aking magulang, kahit simple lang yung kaya ko lang ng pagtulong, ito lang naman yung kaya ko talagang maibigay sa aking magulang. Di ba? Isang sakong bigas sa loob na ng isang buwan. Yun lang yung kaya. Based sa trabaho, or pwedeng 1 kilong bigas lang araw-araw. O 1 week. O yun lang yung based sa available resources, yun lang. Pero kahit yun lang yung quantity na ibigay mo. If we have a change of consciousness, excuse me, if we have a change of consciousness, yung pagtulong ko sa aking magulang, ginagawa ko yun not to please them, but to please God. Because God, in a way, is pleased. Because that's a good action towards my parents. And if we offer, pag in-offer natin yung good action na yun, yung pag-alaga natin sa ating magulang, even in a small way, pero itong small way na ito ng pag-alaga natin sa ating magulang, for example, ay i-offer natin kay God in a most sincere way. I-offer natin sa Kanya without ulterior motive. Then, there's no good or bad karma there. There's no good or bad karma. Because you leave the results to God. There's no good or bad reactions there. Because you don't get the results. Because you offer the action, the good action, to God. So the results there, God will get it. It's for His glory. So there's no good reaction, there's no bad reaction there. So any action in the service of God, we will not have either good or bad reactions. Now, the easiest way for us to realize this wisdom na rinig namin sa aming teacher, kung gusto talaga natin ma-realize ito, right now, pinapakinggan lang natin siya, diba? Nilalagay lang natin siya sa ating mind, iniintindi natin siya gamit yung ating mind, yung wisdom na ito about karma. But dapat dumating sa point sa ating life na ma-realize talaga natin yung wisdom, yung especially yung action in the service of God. All the pleasing and good actions. Yun, nasabi nyo yung mga good actions. Di ba? Yung mga good actions. I agree with those actions. If we do all of those actions in the service of God, there will be no good or bad reactions.
You will not experience anxiety there. You will not experience negative emotions there. Kasi pag hindi siya in the service of God, for our own service only, for our own reasons only, yung ginagawa nating actions, then may anxiety ka, ma-anxiety ka eh. Pag gumawa ka ng good action and then naghihintay ka ng result, ma-anxiety ka eh. Kasi siyempre, ang hinihingi mo, gusto mo positive yung result, positive. So ma-anxiety ka, paano kung hindi positive yung result? Paano kung hindi ako yumaman? Paano kung hindi ako makilala? Paano kung hindi lahat sila maniwala na ako ay mabait? Paano kung, di ba, na-anxiety ka? Kahit good actions yung mga ginagawa, na-anxiety ka. Paano kung meron pa rin silang sabihin na mali sa akin? Kahit tama na yung mga ginawa ko, paano kung lalo na kapag ang dumating ay bad actions, di ba? Doon ka na mag-break down. But if it's actions in the service of God, either good or bad actions, will leave the results to God. It's for God. It's not for us. It's for God, for His glory, for Him to be pleased. Why do we have this consciousness, this attitude? Because we want to develop our loving relationship. We want to cultivate our loving relationship with Him. We want to have, again, this heart-to-heart connection, intimate, loving relationship with Him. Because that is the source of satisfaction and happiness. And as I've said, we need to come to the point in our lives wherein we need to really realize this, not just know it on the mental level, but realize it na ikaw mismo magsasabi sa sarili mo na yes, it's real. It's real. Actions in the service of God removes good or bad reactions, and that is satisfying, and that is happiness. You need to come to the point in your life wherein you are going to say that it's real. Not because I said so, or someone said so, or your teacher said so, but because you have realized it. And the process of meditation, yung tinuro sa atin, yung pinapractice nyo na, yun na yun, yung the recommended process in today's time para madali natin ma-realize itong napaka sarap na wisdom, satisfying wisdom na kung saan kapag na-realize natin is we are going to experience that satisfaction. So, sana ang inihiling lang namin sa Living with Meditation is magpatuloy kayo mag-attend ng mga meditation classes ninyo sa inyong respective mga teachers, and hopefully maka-attend kayo sa mga advanced classes, and regularly practice meditation. So kung naturuan na kayo ng japa meditation, then i-practice japa meditation. Have a minimum number of rounds na pwede mong ma-practice. Set aside time within a day or within a week para talagang may focus ka sa japa meditation.
Kung hindi pa kayo naturuan ng japa meditation, then yung kirtan meditation, kung may malapit na center or mga nagpa-practice ng meditation sa area ninyo, pwede kayong pumunta doon sa kanila or pwede kayong bisitahin. Or sa Living with Meditation, every afternoon around 4 p.m. or 5 p.m. may pinopost na kirtan meditation. So, pwede naman panoorin yun later kung 4 p.m. siya pinost. Kasi nakapost na siya. So, anytime pwedeng pakinggan at panoorin para you participate sa kirtan meditation. Kung hindi nyo pa po alam yung meditation, baka meron po dito sa may participant po na hindi pa nagpo-practice sa meditation, mag-inquire lamang po kayo sa page namin. Very willing yung inquiry team to assist you, answer your questions para ma-schedule ang inyong meditation classes. So, to stop good or bad karma reactions, we need to have actions in the service of God. Haribol, thank you very much. Maong Vishnu. Haribol, maraming salamat po. Haribol, namaste. Thank you very much, sir. If anyone po na mayroong questions regarding sa ating topic, pwede po sila mag-raise ng hand or salita dito or mag-send ng message dito sa ating message box. Anyone? Meron po ba kayong mga katanungan regarding sa ating topic? Follow-up questions? Okay, so kung wala naman po, ay pwede na po tayo mag-ending kartan. At kung hindi man pa tayo nakakapag-prepare or meron pa kayong maisip mamaya na questions, ay pwede po natin ito itanong sa ating respective teachers, kung sino yung ating teacher na naka-assign po sa atin. Okay, so Sir Richard, gusto niyo po bang mag-ending kartan or 5 minutes? Or ako na lang? Arbol. Sir, parang wala po kayong sound, sir. Ayan, thank you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Haribol. Horrible po. Haribol, thank you very